mo lang ba talaga yan? O baka may mas malalim ka pang nararamdaman para sa kanya? Esther, Angelbert, ako ang future wife mo. Dapat, ako ang mas pinaglalaanan mo ng atensyon mo. Hindi yung childhood friend mo. Sa ngayon kasi, para mas focus ka pa sa kanya kaysa sa akin. hindi naman sa ganoon, Esther. Ikakasal ka na, ha? Hindi ka na dapat nakikipagkomunikasyon pa sa ibang babae. Iparamdam mo naman sa akin na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako lang. Walang best friend. Walang kababata. Walang classmate. O sino man childhood friend yan. Pakiusap naman. Bago pa magkaroon ng problema ang relasyon natin, lumayo ka na sa babaeng yon. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasan na minsan tinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Hinihiling ko po na itago niyo ako sa pangalang Marcelo. Isa akong driver at habang ako ay nagmamaneho sa lungsod, naaaliw po ako na makinig sa mga drama ninyo, lalo na itong Recuerdos de la Vida. At bilang taxi driver, may karanasan ako na nagdulot sa akin ng isang rekwerdo. Kaya gusto kong ipamahagi dito sa inyong dula. Ganito po ang mga pangyayari. Sinabi ko na kung saan mo ako ibababa. Muntik ka nang lumampas. Ano bang iniisip mo? Sakto lang naman po, Chang. Anong tiyag? Ilang taon lang yatang pagitan natin sa edad Ako si Mrs. Tangunan. Sige po, Mrs. Tangonan. Akala ko di mo na maisip na tulungan ako magbaba sa mga dala-dala ko. Bigas pa pala sa compartment ng taxi. Oh, marami pala kayong binili. May grocery ba kayo? Ay, ano bang grocery ang sinasabi mo? Hindi ka siya sa taxi mo, ha? Oo nga pala, ibigay mo nga ang cellphone number mo sa akin para tawagan kita kung arkilahin kita, ha? Sige po, salamat. Pero ibaba ko muna yung mga binili nyo, Mrs. Tangonan. Sige, ibaba mo lahat. Uwi na sana ako, pero may pumara sa akin. Isang matandang babae. Dalaga kaya? Ihatid mo na ako doon sa Trinidad, kuya. Abay, malayo yun. Sus, nagabihan ka na Galing ako sa trabaho. At ngayon lang ako uuwi. Pwedeng arkilahin ko na lang itong sasakyan mo, kuya? Naku, sobra na to. Sige, sumakay na kayo, ma'am. At alis na tayo. Maraming salamat, kuya. Ang bait ng itsura nyo. Sigurado, gabihin na ako pag bumalik ako ng Baguio. Kuya, hindi ba magagalit ang asawa nyo? Sanay ng asawa ko. Kung gabihin ako umuwi, yan ang trabaho ng isang taxi driver. Maswerte ang asawa nyo, kuya. Dahil masipag kayo. Kailangang magtiis at magsipag dahil meron akong binubuhay na pamilya. At hindi ko hayaang magutom sila. Ganyan ako, miss. Sige, kausapin mo lang ako para hindi ka mainip. Ginabi ka na naman. Kung bakit pa kasi pumunta ka pa doon sa Trinidad. Alam mo, Tessa, awang-awa ako sa dalagang inihatid ko. Baka ka kung makatagpo siya ng mapagsamantalang tao. Paano kung matsambahan ka ng holdapper o kaya mga karnapper? May awa ang Diyos. Hindi mo ba alam? Maraming napapabalita na pinapatay. At may mga masasamang tao na nanakawin pa ang pera mo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sige, halika na. Matulog na tayo. Hindi ka na ba kakain? Titiisin mo yung gutom mo? Kung alam sana ni Tessie na muntik na akong mapahamak.
Hindi pa ako nakalayo dun sa pinagatidan ko kay Risa. Ay may humarang ng mga lalaki. Mabuti na lang may 2 taxi na nakasalubong ko. Kaya hindi nila tinuloy yung plano nila. Oh, sino naman tong tumatawag sa akin? Hello? Walang hiya kang taxi driver ka. Ha, buti na lang at naisipan kong kinuha ang cellphone number mo. Sino po kayo? Mrs. Tangunan to. Ipinuslit mo na kinuha ang isang bag ko, ano? Malaking halaga ang laman ng bag kong yun. Aba, Mrs. Tangonan, hindi po. Kung hindi mo ibalik yon, papakulong kita. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinuha. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nag-alala ako sa pagkakataong yon, paano ako makukulong? Hindi ko naman kinuha ang sinasabi ni Mrs. Tangunan. Pero hindi ako nagpahalata sa asawa ko na nag-aalala ako tungkol sa itinawag ni Mrs. Tangunan. Pumunta ako sa taxi at hinanap ko kung may naiwang bag doon na kagaya ng sinasabi ng tumawag sa akin. At ganito po ang mga sumunod na kaganapan. Sinungaling kang lalaki ka. Kung hindi kita tinawagan, ay aangkinin mo na ito. Mrs. Tangonan, ang tagal ko nang namamasada ng taxi. At Nisa, wala pang nagsalita ng masama sa akin. Dahil wala pang nakaalam ng masamang ginagawa mo. Aba, hindi ko alam na may naiwan na maliit na bag. Mabuti na lang, di nakita yung sumunod na pasahero ko. Baka babae mo yun. At pinag-usapan ninyo na paghatian nyo na lang. Mrs. Tangonan, hindi ko kailangan ng ibang babae sa buhay ko. Kasi may pamilya na ako at wala akong problema sa asawa ko. Kabisado ko ang mga kagaya ninyong mga taxi driver, ha? Ay, huwag sana ninyo akong pag-isipan ng masama, Mrs. Tangonan. Hindi kami pare-pareho. Sige, hindi na po ako magtatagal. Huh. Sa halip na magpasalamat, pinagsalitaan pa ako ng masama. Ano pa yan? Walang iyang matandang yun ah. Hindi pa nagpasalamat. Nagdaldal pa. Hayaan mo na. Huwag mo na isipin. Kung ibang nakakuha ng wallet niya, ibabalik pa kaya? Alam mo, Tessie, hindi gagawin ng gaya kong taxi driver na sirain ang tiwala ng mga pasahero. May matutukso din. Pero, bihira lang na mangyari ng ganon. Oo nga pala. Ikaw na lang ang mamamalengke bukas dahil hindi ko maiiwan ang mga bata. Kung isama mo, baka mahirapan ka pa. Sana, pagtiisan mo na alagaan ang mga anak natin, ha? Kung pwede lang, ayoko nang magbuntis. Pag ibibigay ng Diyos, wala tayong magagawa. Sige, halika na. Matulog na tayo. Siguro, wala na akong nakalimutang bilhin. Uwi na ako para hindi na ako matraffic. Baka sakaling makarami akong pasada. Kahit pasado 1:00 na ako uwi para mananghalian. Para hindi na ako kakain sa karinderya. Kuya Marcelo, Oh, napakabait mong asawa. Ikaw pa ang namalengke? namumukhaan kita. Ikaw pala yan? Akala ko hindi mo na ako makilala. Uwi na ba kayo? O baka gusto niyo akong isakay? Iuwi ko pa sana itong binili ko. Saan bang punta mo? Doon lang sa Brookside. Naku, mapapalayo ako Pero hindi bale. O sige na. Halika na. Hintayin mo na lang ako sa harap ng tindahan. Dahil malayo pa kasi yung pinagparadahan ko. Kuya Marcelo, sarili mo ba yung taxi? Aba, hindi. Nakikipasada lang. Wala naman akong pambili. Ay, napakamalas naman at ikaw pang napara ko na taxi. Baka may mawawala na naman sa mga gamit o dala ko. Naku, hindi po ako nagpasada, Mrs. Tangonan. Sa iba na lang po kayo sasakay. Ano? Kawawa naman maghintay ang matanda. Mother, saan ba kayo pupunta? Ay, sa Brookside. Oh, bakit mo ba ako tinatanong? Ano ba ang relasyon ninyo sa lalaking ito, ha? Pasahero po na gaya nyo, Mrs. Tangonan. Ay, ganon.
Ay, sige, ako na lang sasakay. Akong mauna. Halina, at malate na ako sa aking pupuntahan. Naku, sigurado. Hinihintay na ako ng asawa ko. Sa bagay, alas 8 pa lamang ng gabi. Uwi na ako. Hello, Tessie? Hindi ka pa ba uuwi? May na-hold up nung madaling araw. Oo nga eh. Naku, kawawa naman yung tao. Kaya ko rin nakikipagpasada. At sinaktan pa. Mabuti, hindi grabe ang mga sugat niya. Kaya nga nag-aalala ako eh. Sige na, umuwi ka na. Uwi na. Huwag ka nang masyadong nag-aalala sa akin, Tessie. Lagi naman akong nag-iingat. Kahit gaano ka nag-iingat, kung matsambahan ka ng masasamang tao, wala kang magagawa. O sige na. Maggagarahe na ako. Ay naku, traffic na naman. Hindi ko pa naihatid ang pasahero ko. Bakit pa maraming sasakyan at mga tao? Igilid ko muna. Dahil hindi ako makalusot. Tatang, pasensya na po kayo, ha? Ay, kawawa naman si Mrs. Tangonan. Nakursunadahan ng mga akyat bahay. Ay, sobra naman si Mrs. Tangonan. Meron siyang nakaaway. Naku, Tatang, ibig niyo sabihin, kilala niyo si Mrs. Tangonan? Oo, yan lang ang tirahan namin. Ay kaya lalakarin ko na lang iho. Hindi bale, hindi masyadong malayo. Sandali lang po, Tatang. Baka pwedeng ilusot ang taxi. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sa mga sumunod na mga araw, may napabalita na na-hold up daw. At ayon sa biktima ay may kasamang babae daw ang hold-upper. At ang alam nila ay magnobyo mga ito. Pero mga hold-upper pala. Kaya pinang-iingat na naman ako ng asawa ko. Pero hindi naman pwedeng piliin ang mga isasakay na pasahero. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Kung hindi ka magpapasada sa araw na to, Marcelo, alagaan mo muna ang mga anak natin. May pupuntahan lang ako. Masama ang pakiramdam ko, kaya pahinga muna ako ngayon. Pero mamayang hapon, ipaayos ko yung taxi. Bakit? Ano bang problema sa taxi? Mahina nga yung preno, mahirap na, baka madiskrasya pa ako. Mabuti at hindi ka na-aksidente. Anong oras ka ba umuwi kagabi? Sige, kumilos ka na para hindi ka matagalan. Hindi bale, maiga lang muna ako para makapagpahinga. May matawag sa akin eh. Sino kaya to? Si Mrs. Tangonan. Hello? Ay, yung babae na kasama mo, Marcelo, taga saan ba yon? Sa Trinidad po, ma'am. Pero hindi ko alam kung ano ang sadya niya sa Brookside. May hinala kasi ako na isa siya sa mga pumasok sa bahay ko. Ano po? Kaya sabihin mo ang totoo kung ano ang relasyon ninyo sa babaeng iyon. Kasama mo yon na mandurugas. Oh, grabe naman. Ang sama ng ipinaparatang sa akin. Pero, magagawa kaya ni Risa yon? Sino ba ang Risa na yon, Marcelo? Nadadamay ka pa sa ipinaparatang sa kanya. Pasahero ko si Risa, Tessie. Pero parang hindi ako naniniwala na magagawa niya ang binibintang ni Mrs. Tangonan. Pasahero mo, pero pati ikaw ay nadadamay. At bakit nagmamalasakit ka sa kanya? Hindi naman. Kaya lang, parang hindi niya kayang gawin yon. Naalala mo ba yung naholda? May kasama raw na babae. Ay, talagang napakahirap ang buhay ngayon. Hindi lang nang-hold up, kundi nagmamanman pa sila ng papasuking bahay. Masyadong malayo ang Itogon, Risa. At sa kagabi na, uwi pa ako. Kung ganon, doon na lang sa Trinidad. At bukas na ako uwi sa Itugon. May pinupuntahan ka naman sa Brookside, kaya doon ka na lang umuwi. Kuya Marcelo, ako ang pasaheros mo. Kayo pa ang magtuturo sa akin kung saan ako pupunta?
Paano kasi gabi na? May tiwala ako sa'yo, kuya. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Nakikiusap ako. Paano kaya to? Alam ko nang gagawin ko. Siya lang ang makakatulong sa akin. Akala ko mag-isa ka lang. May kasama ka palang mga lalaki. Mga pinsan ko sila at mababait. Lasing pa sila. Risa, Kuya Marcelo, bagay pa sa akin ang maiksing buhok. Oh. oo naman. Malapit na kaming makarating sa lugar ng usapan namin. Yung tinawagan ko kanina, sana naghanda siya. Bakit? Ah, Anong nangyari, Kuya Marcelo? biglang namatay ang makina. Saglit lang ha. Tignan ko. Anong ibig sabihin na ito? Ay, huwag kang kikilos ng masama. Hold up ito. Hindi maaari. Unahan ko na sila. Tama ka pala, ah. Sinaksak mo ako, Risa. Mga kasama, delikado tayo. Kaya tumakas na tayo. Dali! Akala ko po mamamatay na ako sa pagkakataong yon, pero may awa ang Diyos. May tumulong sa akin at nagdala sa ospital. Gumaling ako at mula noon, lagi na akong nag-iingat. Hindi na ako namamasada tuwing gabi. Naiwan na rekwerdo sa akin sa gabing yon ay yung piklat sa aking katawan. Hanggang dito na lang po at lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang iyong kaibigan, Marcelo. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Ako si Rachel, taga Quezon City. Loner ako. Bata pa lang, hilig ko ng mag-isa. Hindi ako masyadong nakikisalamuha at nakikipaglaro sa kapwa ko bata. In short, introvert. Ang alaga naming pusa na si Muning ang madalas kong kalaro sa bahay. At kung wala akong ganang maglaro, nagbabasa lamang ako ng libro. Ngunit magbabago ang lahat ng yon nung sumapit ako ng grade 2. At nakilala ko si Angel Bert na noon ay nasa first year high school na. Ay, tagal naman akong sunduin ni Mama. Nasaan na kaya siya? Gusto ko na umuwi sa bahay. Hi! Hello po. Wala ka pang sundo? Opo. Kasi, kanina pa kita napapansin. Nakatayo lang sa isang sulok habang nagbabasketball ako. Bakit hindi ka makipaglaro sa kapwa mo bata? Ayoko. Wala akong gana maglaro. Gusto ko lang po palagi mag-isa. Loner ka pala kung ganon. Ayun, gusto mo ng sorbetes? Libre kita. Talaga? Ay, sige po. Gusto ko po ng sorbetes. Tara. Pabili nga ng sorbetes. Ano yung flavor nyo? Merong ubi, chocolate at saka avocado. Avocado? Yun sa akin. Ikaw? Gusto ko po yung chocolate. Sige, isang avocado at isang chocolate po, kuya. Okay, dali lang ha. Oh, eto na yung sorbetes mo. Kunin mo na. Thank you po. Kuya, bayad po namin. Tara. Salamat. Bumalik na tayo sa pwesto natin kanina. Ano nga pa pangalan mo? Rachel po. Rachel? Ako naman si Angel Bert. See? Bagay po sa inyong pangalan nyo. Kasi mukha kayong angel. Yung angel na may hawak na pana na hugis puso. Cupido. Mukha pala akong Cupido sa'yo. Thank you. Ay! Anak? Ayun ang mama ko! Nandito na ako! Kuya
Kuya Angelbert, sige po. Alis na po ako. Bye-bye! Bye, Rachel! Oh, mukhang masaya yung baby ko ngayon. Oo nga. Kiniti ako. Dalaga na ba, anak ko? Alam mo, akala ko, anak, forever ka ng loner. Pero nagulat na lang ako at nakikisalamuha ka na sa ibang bata. Sino ba yung bata lalaking kulot at lagi mong kakwentuhan tuwing uwian? Kwento mo naman siya sa akin, oh. Si Kuya Angelbert po siya. 10 days na po kaming friends. Mama, mabait po siya. Palagi niya akong nililibre ng pagkain. At ano naman ang pinagkukwentuhan nyo? Marami po. Tungkol sa school, sa mga books. Kasi mahilig din po siya magbasa tulad ko. Minsan naman po tungkol sa pagkain. Tinuturuan po kasi siya ng mama niyang magluto. Oh, ganon? Alam mo, tingin ko matalino yung kaibigan mo. Bukas nga, ipakilala mo siya sa akin. Sige po, Mama. Siguradong matutuwa po kayo kay Kuya Angelbert. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Si Angelbert ang kauna-unahan kong kaibigan. Close kami noon. Madalas kaming magkasama sa school at nililibre niya akong palagi ng pagkain. Nagustuhan din siya ng mama ko. Kaya sa tuwing may bisita si Angelbert sa bahay, nagbe-bake pa ng masarap na cake si mama. Dahil kay Angelbert, kaya sumaya ang grade 2 days ko. Nung panahon din yun, nagsimula na rin akong magka-crush kay Kuya Angelbert. Ha? Naka-ready na po ako. Oh, mabuti naman. Mabilis ka magbihis ng uniforme mo. Oh, maupo ka na. Mag-agahan. Ano po yung ginagawa niyo? Nag-bake ako ng brownies. Oh, hindi ba February 14 ngayon? Valentine's Day? Kaya ibigay mo itong box ng brownies sa advisor mo. Kanina po yung isang box. Uy, kanino pa ba? Di kay Angelbert. Ay, birthday niya ngayon, di ba? Ay, oo nga po. Birthday po pala ni Kuya Angelbert. Ay, hindi ko na makalimutan. Ibigay mo ito sa best friend mo, ha? Nilagyan ko na mas maraming chocolate bits yung sa kanya. Kasi alam ko, mahilig siya doon. Oh, sige po, Mama. Ibibigay ko po ito agad sa kanya mamayang recess. Alam mo, anak, masaya ako nakilala mo sa Angelbert. Malaki kasi ang pinagbago mo simula nung naging kaibigan mo siya. Hindi ka na loner at masayahin ka ng bata. Talaga po? Oo. Kaya nga gustong-gusto ko ang batang yun eh. Bagay din sa kanya yung pangalan niya. Para siyang anghel na nagkatawan lupa para gabayan ka. Kuya Angelbert! Uy! Ay, Kuya! Rachel! Ay, Dali, maupo ka! Ayan. Happy Valentine's Day. Eto, meron akong regalo sa'yo. Ha? Heart-shaped chocolates. Wow! Favorite ko to. Thank you, Kuya. Ikaw lang yung binigyan ko ng ganyan, ha? Yung mga kaibigan ko sa klase namin, binigyan ko lang ng cupcake. Meron din po akong regalo sa iyo, Kuya. Ito, happy birthday! Oh, salamat, Rachel. Ang bango. Wow! Chocolate brownies. Special yan! Kasi si Mamang nag-bake. Si Tita Nilda pala nag-bake. Sigurado masarap ito. No, hindi ko ipamimigay sa mga kaibigan at kapatid ko. Ay, siya nga pala. Bago ka umuwi, pasyal muna tayo sa school grounds, ha? Ha? Ayun, tingnan mo. Maraming booth akong natatanaw. Meron ding mga tindahan ng pagkain, toys. May dalawa ding rides na inilagay yung school natin. Caterpillar train at saka Ferris wheel. Masaya to. Sige, Kuya Angelbert. Sabi naman ni teacher, maaga daw matatapos ang class namin. Basta, Rachel, ha? Mamaya, hihintayin kita doon sa school grounds. Rachel! Ay, Kuya Angelbert! Ano, pupunta na ba tayo sa school grounds? Oo. Pero bago yon, may regalo ako sa'yo. Ha? Eto. Wow! Ang cute ng teddy bear. Pink. Ay, nakakatuwa naman. Akin to talaga, Kuya. Siyempre, sa'yo talaga yan.
Napanalunan ko yan kanina doon sa booth na yun, no? Tara, pumunta na tayo sa school grounds. Sakay tayo ng rice, ha? Libre na kita. Doon tayo sa Ferris wheel. Ay, ayoko. Natatakot ako doon. Nakakalula yun eh. Mataas pa. Huwag kang matakot. Di naman tayo mahuhulog eh. At saka kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Promise? Oo, promise. Cross my heart. Kuya! Nalala ako! Gusto ko na bumaba! Hindi pa tayo pwede bumaba. Nasa tuktok pa tayo ng Ferris wheel. Di ba sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan? Pero kuya! Para hindi ka matakot, kumapit ka sa braso ko. Sige! Pumikit at kumapit ka na sa akin. Mamaya, makakababa rin tayo ng Ferris wheel. Oh, kuya. Ano? Natatakot ka pa rin ba? Di na po. Kasi pakiramdam ko, safe ako pag nakakapit sa braso mo. Basta tandaan mo palagi, Rachel. Pagkasama mo ako ang guardian angel mo. Sige, Rachel. Sumandal ka muna sa braso ko at matulog habang hinihintay natin ang pagdating ng mama mo. Masaya ako ngayong birthday ko kasi kasama kita. Sana palagi tayong ganito. Sana walang magbago sa atin kahit na lumaki na tayo. Teka, natatanong ko ng mama ni Rachel. Tita Nilda! Nandito po kami ni Rachel! Naku, mukhang napagod ang anak ko ah. Ang himbing ng tulog niya sa mga braso mo. Gustong-gusto po niya sumakay doon sa Caterpillar train. Tapos, sumakay din po kami doon sa Ferris wheel. Buti naman, napasakay mo si Rachel sa Ferris wheel. Ang laki ng takot niya sa matataas na lugar. Binantayan ko naman po siya maigi. At saka, nag-promise po ako sa kanya na hindi ko po siya pababayaan. Maraming salamat, Engelbert, ha? Dahil sa'yo, naging masaya si Rachel. Natuto siya makihulubilo sa tao. Sana, huwag ka magbabago sa pakikitungo sa anak ko. Opo, tita. Hindi po ako magbabago. Madalas kong ipinagdarasal doon sa Diyos na sana walang magbago sa pagsasama namin ni Engelbert. Sana magpatuloy hanggang sa aming pagtanda ang magandang friendship na nabuo sa amin. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ng hangganan ang aming pagkakaibigan. Rachel? Rachel, baba ka muna. May sorpresa ako sa'yo. Sige po, Mama. Bababa na po ako. Ma? Ano pong surprise niyo? Meron na tayong wireless telephone. Wow! Ito, anak ko. May telepono na kami! Bakasyon na kasi kayo sa school nyo. Matagal-tagal pa bago kayo magkita uli ni Engelbert. Kaya nagpakabit na ako ng telepono para pwede na kayo magtawagan at magkumustahan. Thank you po, Mama. Ayoko kasing malulungkot ka uli dahil bakasyon eh. Huwag ka mag-alala. Natawagan ko na sa Engelbert at nangako siyang tatawagan kanya. Talaga po? Oo. Ay! Marami po ako ikukwento sa kanya ngayong bakasyon. Gusto ko nang magpasukan uli para magkikita uli kami ni Kuya Engelbert. Kung pwede nga lang sana, pagising ko bukas, June na. Ay, sana tumawag uli si Kuya. Rachel? Si Engelbert, tumatawag. Bilisan mo. Importante daw siya sasabihin sa'yo. Sige po, sandali, Mama. Bababalik po ako. Kausapin mo na si Engelbert, anak. Okay po, thank you. Hello? Kuya Engelbert, kailan ka pala mag-enroll sa school? Para sabay na tayo. Rachel, hindi na ako mag-enroll sa school natin. Huh? Bakit? Sabi ni Mama sa akin, approve na raw yung application namin papuntang Canada. Doon na kami titira. Canada? Saan yun?
Malayo ba yun? Oo. Malayong malayo. Hindi na tayo magkikita. Kuya Angelbert, Kaya ako tumawag sa'yo para magpaalam. kung malayo ang Canada, baka pwedeng palagi ka na lang tumawag sa akin. Ha? Mamimiss kita, kuya. Sige, Rachel. Pagdating ko sa Canada, susubukan kong tumawag sa'yo. Sorry, hindi na tayo magkakasama. Kuya Angelbert. Palagi mo na lang tatandaan na magkalayo man tayo. Ikaw pa rin ang best friend ko. Hindi kita makakalimutan, Rachel. Ako rin. Best friends forever. Nawala man si Angelbert sa akin, pero dahil sa kanya, kaya nabago na ng tuluyan ang aking buhay. Yes, introvert pa rin ako. Pero marunong naman akong makisalamuha sa tao. Marami akong naging kaibigan pagkatapos ni Angelbert. Isa na rito ang Becky na sister ko na si Joshua. Samantala, lumipas ang panahon at nagdalaga ako. Pero ni isa, wala akong naging boyfriend. Hindi kasi ako nag-entertain ng suitor. Alam mo naman, naka-reserve na kasi ang puso ko noon sa lalaking hinihinday kong bumalik sa akin. Kaya sa bawat araw na lumipas, nagdarasal ako sa Diyos na sana pagtagpuin ulit kami ng angel ko. Hanggang isang araw, dininig ng Diyos ang aking kahilingan. Doon na lang tayo sa may bandang bintana, sis. Okay, Joshua. Or, in fairness, ha? Diet ka ba ngayon? Yup. Diet ako ngayon. Kasi alam mo na, medyo tumataba na ako. Kaya kailangan kong maglaylo sa pagkain. Kasi kung mananatili akong majubis, wala akong mahabat-aborta. Chors. Ay nga pala, balita ko, naliligaw si Angelo, ha? Ano? Sasagutin mo pa? Sisi, hindi ba masyadong matanda na sa akin si Angelo? 40 na siya. 25 lang ako. Diyos ko, paano ko na siyang tatay? But age does not matter naman, di ba? Or maybe, pagkaayaw mo sa kanya kasi dalawa lang ang scenario dyan. Either asexual ka or balak mo na talagang magpakatandang dalaga. Gaga, hindi ako asexual. Straight girl ito, no? Kung makagaga ka naman. Umasa ka pang magkaka-boyfriend ako. Wala pa siya sa priorities ko. Sa ngayon, pag-aaral ko pang inaatupag ko at nagko-concentrate ako doon. Isang taon na lang kasi gagraduate na ako. So, pangangatawan mo na ang pagiging no boyfriend since birth mo? Ay, kaloka, sisi. Pero aminin ko sa'yo, no? Meron akong crush. Actually, crush ko na siya simula pa lang ng bata ako eh. At yun nga, hinihintay ko lang siyang bumalik. Sino? Si Angelbert Fernando? Di ba nasa Canada na yun? Malay natin, baka biglang magbalik bayan. Basta, malakas ang feeling kung magkikita uli kami. Ay, nako. Dreamy ka na naman, sis. I tell you, umaasa ka lang sa wala. Tara, kumain na tayo. Oh, shucks! Sis, look! Speaking of, siya yun! Sino? Si Angelbert! Sabi ko na nga, babalik siya. Nasaan na siya? Ayun o, dun sa mesa malapit sa may hagdan. Doon siya nakapwesto. Teka, gaano ka nakasisiguro na si Angelbert yan? Hindi mo nga siya mahanap sa lahat ng social media. Joshua, siya yun. Hindi ako pwede magkamali. Kahit 17 years na yung lumipas sa amin, hindi ko makakalimutan si Angelbert. In fairness, guwapo. Malakas ang appeal. Pero mukhang suplado. Oo, thank you, Lord. Nakita ko rin siya sa wakas. Ano na gagawin mo? Pupuntahan mo pa? Oo. Ha? Matagal kong hinintay ito. Kaya hindi ko na palalagpasin ba? Ha? Pupuntahan ko siya at magpapakilala ako. Ayun, Kuya Angelbert? Yes? Do I know you?
Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Rachel. Rachel? Yung kaibigan mo 17 years ago sa St. Patrick's School. Oo, natatandaan kita. Grabe, Rachel. Hindi ko akalain na magkikita ulit tayo dito. Opo ka. May kasama ka ba? Oo, best friend ko, si Joshua. Ayun siya, oh. Hayaan muna natin siya doon. Buti naman, nagbalik bayan ka. Nope. Bumalik ako ng Pilipinas 7 years ago pa. Oh, Hindi na ako babalik ng Canada. ganun ba? Doon ka pa rin ba nakatira sa Dalsor Street? Oh, yes. Doon pa rin kami nakatira ni Mama. And same pa rin yung phone number namin. Pwede mo akong tawagan kung hindi ka busy. Masaya ako kasi nakita ulit tayong dalawa. Mas lalo na ako. Hindi mo lang alam kung gaano katagal ako naghintay sa pagkakataong ito. Tama ang kutob ko na magkikita uli kami ni Angel Bird. Nabuhayan ako ng loob at umasa na manunumbalik ang aming pagkakaibigan. Kaya matyaga akong naghintay sa kanyang tawag. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong natanggap na tawag mula sa kanya. Kaya unti-unting nawala na naman ako ng lakas. Rachel, anak. Malungkot ka na naman. May problema ka ba? Ma, akala ko sa pagbabalik ni Angel Bird, magbabalik din yung communication naming dalawa. Magtatatlong linggo na lumipas simula na magkita kami, pero wala akong narinig mula sa kanya. Kahit na text, wala din. Baka naman sobrang busy siya kaya ganun. Oh, nasabi nga niya sa akin yun. Kasi architect siya. Tambak yung mga projects niya. Pero kahit na busy siya eh. Kung talagang mahalaga pa rin ako sa kanya, magpaparamdam siya sa akin kahit sandali. Siguro, nagbago na si Angel Bird. Siya nga pala. Nung nakita kayo, may mga ikinuwento ba siya tungkol sa naging buhay niya sa loob ng 17 years? May asawa na ba siya? Wala pa po siyang asawa. Ewan ko lang kung may girlfriend na. Kasi hindi naman ako nagtanong sa kanya ng personal life niya, tulad ng love life. Sandali. Tinatawagan mo na ba siya? O nag-text sa cellphone number na binigay niya sa'yo? Nahiya akong tawagan siya eh. Baka busy. Pero ilang beses na ako nag-text sa kanya. Wala namang paramdam. Kung ganon, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi na siya interesado na makipagkaibigan sa'yo. Huwag ka na malungkot, Rachel. Marami ka pa namang kaibigan na. Tulad ni na Joshua, si Ellen, Abigail. Nandyan ni si Angelo na masigasig sa panliligaw sa'yo. Anak, mag-move on ka na kay Angel Bird. Kailangan ko matapos to para hindi na ako mag-overtime mamaya. Sino yung kinausap mo? Oh, Angelo, ikaw lang pala. Ginulat mo naman ako. Pasensya ka na kung nagulat kita. Ha? Lumapit lang ako sa'yo para iabot to sa'yo. Ano ito? Ay, siyempre, merienda mo. Napansin ko kasi na hindi ka nag-break. Kaya binili kita ng ice cold coffee at blueberry cheesecake sa cafe sa ground floor. Salamat. May nakalimutan pala ako. Para sa special girl ko. 3 red roses? Which means, I love you. Sana mapansin mo rin yung pagmamahal ko sa'yo. Uy, ano yun? Angelo, kasi pasensya ka na, pero hanggang friends lang tayo. Hindi ko priority ang pag-ibig eh. Don't worry. Hindi naman ako namimilit sa'yo na sagutin mo ko eh. Gusto ko lang malaman mo ang feelings ko para sa'yo. Sige na, Angelo. May tatapusin pa ako. Alam kong matututuhan mo rin ako mahalin. Balang araw. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Masugid na maliligaw ko si Angelo. Mabait naman siya. Medyo nasobrahan nga lang sa confidence. Pero
Ramdam ko naman ang sincerity sa mga ginagawa niya para sa akin. Ganun pa man, hindi ko magawang maibaling sa kanya ang aking nararamdaman dahil umaasa akong mahalin ng isang lalaki kahit na alam kong parang imposible nang mangyari. Lumipas ang ilang buwan, pero wala pa rin paramdam sa akin si Angelbert. Kaya ako na mismo ang nag-decide na mag-move on. Makontento sa buhay single at mag-focus na lang sa aking career. So, nakamove on ka na dyan sa childhood friend and crush mo. Wala akong choice kundi mag-move forward. Clearly, wala nang interes si Angelbert na ibalik yung friendship namin. So, bakit ko pa ipipilit yung sarili ko? Does it mean na i-open mo ng puso mo sa ibang lalaki? No. Happy na ako sa pagiging single. Pero hindi ka ba nanghihinayang sa pagkakataong ma-in love? You're all alone for so many years, darling. Hindi kaya mas maganda kung mag-change ka ng path? Malay natin, baka mas maganda pa lang ang kahihinatnan ng buhay mo, ha? Kapag meron taong nagmamahal sa'yo. Alam mo, Joshua, ang pag-ibig dumarating sa tamang oras. Ayoko magmadali. At ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Rachel, anak, may pinibibigay pala si Angelo sa'yo. Ha? Ano po yung nasa loob ng paper bag na hawak niyo? Abay, sari-sari. May chocolates, merong isang teddy bear na kulay pink, pati 2 cans ng imported na corned beef, meron. Mukhang desidido si Angelo na ligawan ka, anak, ha? Kaso, Tita Nilda, itong anak ninyo may balak yatang magmadre. Proud daw siyang maging single. Kung ako ang tatanungin, ha? Gusto ko rin na magkaroon ka ng sariling pamilya. Sa totoo lang, boto ko kay Angelo. Pero kung wala ka talaga nararamdaman para sa kanya, abay bahala ka. Desisyon mo yan. Ano ba bang kulang sa mga bibilhin ko? Siguro, pwede na itong mga grocery na to para sa loob na 1 linggo. Rachel? Oh! Angelbert! Ay, hindi ko akalain magkikita tayo dito sa supermarket. Anak, kumusta ka na? Ito, okay lang ako. Pasensya ka na kung hindi ako nakakatawag o nakaka-reply sa mga text mo sa akin, ha? Okay lang yun. Alam ko naman busy kang tao. O ikaw, kumusta ka na? Eto, patuloy sa buhay single. Nakafocus ako ngayon sa trabaho ko kasi meron akong tina-target na promotion. Wow, good luck sa'yo. Alam ko naman kaya mong ma-promote. Anyway, gumagamit na pala ako ng social media. Ha? Hindi lang ako masyadong active. May friend request pala ako sa'yo kanina lang. Sana i-accept mo. Para hindi man kita matawagan sa phone, meron tayong communication through Messenger at Facebook. Okay, sige, sure. Check ko mamaya. Nandito ka lang pala. Oh, sino siya? Ako ang dapat na magtanong yan. Who are you? Esther, meet my friend, Rachel. Siya yung ikinukwento ko sa'yo na childhood friend ko. Oh, really? That's nice. Rachel, siya si Esther, fiancé ko. Fiancé? Yes, at malapit na kaming ikasal. Hindi ko inaasahan na magkakaroon na kami ng communication ni Angelbert. Madalas na kaming mag-usap sa telepono. Pag busy siya, hindi siya nakakalimot na mag-text sa akin. Unti-unting nagbalik ang friendship namin. Kaso, hindi ako lubusang masaya. Dahil alam ko, ikakasal na siya sa iba. O anak, ako na magpapatuloy niyan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ma, ako na pong tatapos nito. Konti na lang naman. Ay, napapansin ko. Binubuhos mo na lamang sa mga gawaing bahay ang bakanting oras mo. Siyempre, para malibang ako. At saka para makalimutan ko yung pagiging sawi. Sawi saan? Sa pag-ibig? Aksidente lang pala kami nagkita ni Angelbert kahapon, ma. Ayun, nalaman ko. Ikakasal na siya sa ibang babae. Kabilis naman. Hindi niya sinabi yun sa'yo nun? Hindi. Ang sakit. Grabe. Parang sinaksak ng ice pick yung puso ko. Sorry man pakinggan pero
Parang ganun yung sakit eh. Para hindi ka na masaktan ng ganyan, iwasan mo na si Engelbert. Kahit na sabihin mag-cruise pa ang landas nyo, abay huwag mo nang hangarin pang maging close sa kanya. Rachel, kailangan mo nang kalimutan yung mga nararamdaman mo para sa kanya. Tandaan mo, pag-aari na siya ng iba. Oo nga pala anak, natatandaan mo ba yung si Nathan? Nathan? Yung kapatid sa ama ng best friend mong si Joshua. Ah, opo. Natatandaan ko na. Siya yung pinaka-bully na estudyante nung high school kami. Teka, ang alam ko, nag-migrate na sa Australia yung second family ng tatay ni Joshua. Ang balita ko, uuwi na siya ng Pilipinas. Mas gusto raw niyang tumira dito sa Pilipinas. Oh, ganun po? Balita ko, mabait ang si Nathan ah. At may naghihintay na rin trabaho sa kanya dito sa Pilipinas. At saka single pa siya, ha? Naman. Balak niyo ba akong i-link kay Nathan? Why not? Nakita ko na yung latest na litrato ni Nathan. At masasabi kong bagay kayong dalawa. At saka, baka si Nathan na ang sagot para hindi ka na maging loner. Para naman makalimutan mo na yan si Engelbert. So, Joshua, totoo nga na uuwi yung half-brother mo na si Nathan? Yes, Sisi. Katatawag lang niya sa akin nung isang araw. Alam mo ba kung sino ang una niyang kinumusta? Ikaw. Talaga? Gusto raw niya humingi ng sorry sa'yo sa pambubuli na ginawa niya sa'yo nung high school pa tayo. Alam mo ba yung si Mama? Gusto niya akong i-match sa kapatid mo. Bakit? Ayaw mo ba ako maging bayaw? Yuck! Magkamukha kayo ni Nathan. Magkaboses din. Pag ginawa ko siya, iisipin ko parang ginawa na rin kita. Look, Red. Pero sa bagay, tama ka. Carbon copy ko nga si Nathan. Pati sa boses. Pinagkaiba lang. Becky ako. Siya mas papito. Malay natin, Rachel. Baka magkagustuhan din kayo. Ewan ko sa'yo. Rachel? Rachel, dali! Kasama ko si Nathan. Papasukin mo na kami. Wait lang, eto na. Oh, pumasok na kayo sa loob. Oh, anak, si Nathan. Hi. Good afternoon. Well, I guess your mom was right. You're more beautiful sa personal. Nang bola ka pa. Mukhang magno-nosebleed ako sa English mo. Iba talaga pag tumira na sa ibang bansa. Don't you worry. Kapag sasalita pa rin naman ako ng straight Tagalog eh. Malaki pinagbago mo ha. Bakit? Inaasahan mo ba na mukha akong guns? Yung puro tato at hikaw sa buong katawan? Hindi pa rin ba nagbabago ang bad boy image ko sa'yo? Parang gano'n na nga. Good boy na ako ngayon. Hindi na ako bully katulad ng dati. Oh, teka. Rachel, nakakalimutan mong isara yung pinto. At saka ipaghahanda ko ang bisita natin na makakain. So, kamusta ka na? Ha? Bakit ka nag-decide na umuwi na lang ng Pilipinas? Ang ganda-ganda na sa Australia. Well, kasi namiss ko yung lugar natin eh. Bukod sa inutusan ako ni Mama na personal na mag-manage sa mga pinag-uupahan niyang bahay. Kasi dati, pinagkatiwala namin yung sa kamag-anak namin eh. Kaso, niloko lang kami. Kaya yun. How about you? Are you moving on? Ha? Tita nila told me na in love ka raw sa childhood friend mo. Pero nabalitaan mo lately na ikakasal na pala siya sa ibang babae. Grabe naman sinabi pa ni Mama yun sa'yo. So, ano? Oo. You need some help? Ha? I'm willing to help you. I can be your... Ewan ko sa'yo, ano ka ba? Nagbago nga yung itsura mo pero yung ugali mong mapagbiro. Mukhang natira pa sa'yo. By the way, isa ka sa mga nabully ko dati. I just want to say sorry for that. Oh, okay na, wala na yun. Naka-move on na ako dun. Matagal na kitang pinatawad.
At saka hello. Away bata lang yun, ano? So it means, can I be your boyfriend? Huh? What? Boyfriend? Boyfriend? Lalaking kaibigan? Ah, okay. Sige. Friends na tayo simula ngayon. Naging close kami ni Nathan pagkatapos noon. Madalas din namin siya nakakasama ni Joshua sa mga lakad. Mabait naman si Nathan. Masayang kasama. At higit sa lahat, galante sa amin. Samantala, nagpatuloy ang communication namin ni Angelbert sa phone. Pero wala akong kaalam-alam na ito pala ang ugat sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang fiancé na si Esther. Esther, kanina ko pa napapansin wala kang imik. May tampo ka ba sa akin? Oo. May inis ako sa'yo. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Napapansin ko kasi na parang mas importante pa sa'yo yung childhood friend mo. Oras-oras tinatawagan mo siya. Hindi ka nakakalimot na mag-reply sa mga messages niya sa'yo. Ano ka talaga papel niya sa buhay mo, ha? Angelbert, kaibigan mo lang ba talaga yan? O baka may mas malalim ka pang nararamdaman para sa kanya? Esther, Angelbert, ako ang future wife mo. Dapat ako ang mas pinaglalaanan mo ng atensyon mo, hindi yung childhood friend mo. Sa ngayon kasi, para mas focus ka pa sa kanya kaysa sa akin. hindi naman sa ganoon, Esther. Ikakasal ka na, ha? Hindi ka na dapat nakikipagkomunikasyon pa sa ibang babae. Iparamdam mo naman sa akin na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako lang. Walang best friend, walang kababata, walang classmate, o sino man childhood friend niyan. Pakiusap naman. Bago pa magkaroon ng problema ang relasyon natin, lumayo ka na sa babaeng yon. Masasarap yung mga pagkain dito sa restaurant na to, ha? Yun nga lang, pricey. Iba na talaga ang may perang like you, Angelbert. Mabuti naman nagustuhan mo dito. Oh, wait. Bakit malungkot ka? Nagtalo kami ni Esther nung isang araw. Ewan ko ba sa kanya? Pero parang nagiging seloso siya nitong mga nagdaang araw. Ako bang pinagsiselosa niya? Rachel. So kung ganun, dapat na pala kitang iwasan. Baka ako pa yung maging dahilan para hindi matuloy ang kasal niyong dalawa. Oh, sandali. Aalis ka na? Oo, kailangan eh. Nagsiselos yung fiancé mo kasi nakikita niya mas close ka sa akin kesa sa kanya. Kahit naman sino na makita yung future husband na close sa ibang babae, syempre talaga magdududa. Rachel, may pagtatapat ako sa'yo. Mahal kita. Aaminin kong parang ayoko nang ituloy ang kasal namin ni Esther. Kasi ikaw ang mahal ko. Angelbert? Actually, naramdaman ko na ito. Simula nung muli nating pagkikita, kasama yung kaibigan mo. Walang araw kitang hindi iniisip at pinapangarap. Yung hindi ko pagtawag sa'yo after ng reunion natin, ginawa ko yun para kontrolin ang sarili ko sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Dahil nga, ikakasal na ako. Pero hindi ko rin natiis. Kaya nung muli tayong nagkita, hindi na kita tinigilan. Nakakaramdam ako ng kasiyahan sa aking puso sa tuwing magkasama tayo. Ikaw ang gusto kong makasama, hindi na si Esther. Nagigilty ako. Para yatang hindi ko kaya na merong nasasaktan dahil sa akin. I'm sorry, Angelbert. Pero parang hindi kita kayang mahalin. Rachel. Pasensya ka na, pero kailangan ko nang umalis. Bye. Rachel, ano bang dapat kong gawin? Ituloy ang kasal o ipaglaban ang aking totoong nararamdaman?
Pero hindi ko maatim na makasira ng isang relasyon. Kaya pinigilan ko ang mga nararamdaman ko. Pagkatapos ng pagtatapat na yon, ako na mismo ang huminto sa communication namin. May pagkakataon nga na nakaharap lang ako sa telepono habang nagre-ring ito. Alam ko na si Angel Bert yun dahil siya lang ang tumatawag sa telepono namin. Hindi nagtagal, sumuko rin siya at nawala na ng tuluyan ang lahat. Bumalik ako sa pagiging loner. Iniisip pa rin ang lalaking talagang laman ng aking puso. Pero pinipigilan ko lamang kasi alam ko pagmamay-ari na siya ng iba. Rachel, napapansin ko, nagiging loner ka na naman itong mga nagdaang araw. Hindi ka na nakikipag-bonding kay Joshua. Ma, sinabihan ko na si Joshua, kailangan ko muna ng space. Dahil ba kay Angel Bert? Alam ko pong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mahal ko si Angel Bert. Kahit na alam kong may commitment na siya sa iba. I want to get him alone. Gusto kong magkaroon ng everlasting romantic relationship sa kanya. Pero alam mo hindi pwede ang gusto mo. Yun na nga. Yun na nga ang masakit. Pinipigilan ko ang sarili ko para hindi makasakit ang damdamin ng iba. Pero ako naman itong nasasaktan. Alam kong masakit sa iyong damdamin. Pero tama lang yung ginagawa mo, Rachel. Huwag mong bigyan ng malaking problema ang relasyon ni na Angel Bert at ng nobya niya. Maliwanag pa sa sikat ang araw na hindi kayo ang para sa isa't isa. At dapat mo yun tanggapin. Marami dyan na pwede mong pagbalingan ng iyong atensyon. O nandiyan si Nathan, si Angelo. Dalawa sila lalaking tapat ang intensyon sa'yo. Anak, kalimutan mo na sa Angel Bert. Tama kayo. Siguro nga, dapat ko nang ibaling sa ibang attention ko. Pero ma, paano ako magsisimula? Gusto ko pag nagmahal ako, hindi pilit. Hindi ko naman sinabi sa'yo na pilitin mong mahalin ang isa sa kanila. Huwag mong madaliin ang lahat. Basta ang akin lang, i-let go mo na si Angel Bert. Tanggalin mo na sa iyong sistema ang deep secret desire mo sa lalaking yon. Okay, sige. Opo, ma. Makaka-move on ka rin, anak. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nagbalik ang communication namin ni Angel Bert habang nanlalamig naman ang relasyon namin ni Nathan. Sa totoo lang, hindi na masakit sa akin kung mawala man si Nathan sa buhay ko. In the first place, siya rin naman ang dahilan kaya nanlamig kami sa isa't isa. Hello, Rachel. Oh, buti naman at sinagot mo pa itong tawag ko. I'm sorry kung di ko kagad nasagot yung mga tawag mo. Ay, same old line, same old story. Sorry. Sawang-sawa na ako. Alam mo, ngayon ko na-realize, hindi mo talaga ako mahal. At natatakot ka lang aminin sa akin ng totoo kasi ayaw mo ako masaktan. Nathan, tama na. Tama na ang pagpapanggap. Kung talagang ayaw mo na sa akin, di sabihin mo na. Rachel. O baka naman, gusto mong ako na lang ang makipaghiwalay sa'yo. Yun naman ang gusto mo, di ba? Para kapag naghiwalay tayo, pwede mong sabihin na ako lang yung nakipaghiwalay sa'yo. Nathan, gusto ko lang maging masaya kahit na wala ka. Rachel. Minahal kita. Sinobrahan ko ang effort para maipakita lang sa'yo na worthy ako na maging girlfriend mo. Nagtiis ako kahit alam ko nang wala akong papel sa buhay mo. Pero sumugal pa rin ako kahit na alam ko na sa huli, masasaktan lang ako. Hanggang dito na lang tayo. Tapos na tayo. Sige. Kung ilang gusto mo. I-respect ko. Tapos na tayo, Rachel. Goodbye.
Rachel? Anak? Gising ka pa ba? Dinala ko na itong hapunan mo. Sandali lang po. Babangon na ako. Ma, pasok kayo. Ito yung pagkain mo. Oh, lalapag ko dito sa mesa. Oh, anak. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Okay lang po ako, ma. Madali naman akong naka-move on sa hiwalayan namin ni Nathan. Hindi kita masisisi kung mauwi sa wala ang ilang buwan relasyon nyo. Siya rin naman ang may kasalanan eh. Kaya nanlamig ang inyong relasyon. Teka, ano ka pala yung nababalitaan ko na nagpaparamdam ulit sa iyo sa Angelbert? Oh, yes, ma. Nagbalik na yung communication namin. Wala na ba siyang sabit? Hindi daw po natuloy yung kasal nila ni Esther. Kasi nga, nangaliwa yung babae. Oh, paano? May bala ka bang makipagrelasyon sa lalaking yun? Maaring may nararamdaman akong pagmamahal kay Angelbert. Pero ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Kung yung relasyon namin ni Nathan, nauwi lang din sa wala kahit matagal ko na yung pinag-isipan. Ayokong mauwi kami ni Angelbert sa ganun lang. Dahil lang sa minadali namin ang lahat. Kung sa bagay, mas masakit pag si Angelbert ang wala sa'yo. Matagal mo minahal ang lalaking yun. Tama. Siguruhin mo munang mahal ka talaga niya. Mahirap kasi yung nag-invest ka na ng pagmamahal. Tapos sa huli, iiwan ka lang din pala. Ayun na nga po. Sige anak, hindi kita pakikialaman sa kung ano ang mga plano mo sa buhay. Basta palagi ko ipagdarasal sa Diyos na sana palaging tama ang gagawin mong desisyon sa buhay. Alam kong mahal ako ni Angelbert dahil sinabi niya na yun sa akin matagal na. Pero ako, kahit na nagpahapyaw ako sa kanya sa mga totoo kong nararamdaman, minabuti ko munang itago ito. At plano ko itong ilabas sa tamang panahon. Samantala, sunod-sunod ang swerteng dumating sa akin pagdating sa career. Na-promote ako sa trabaho, kasabay ng pagtaas ng aking sweldo, paglaki din ng responsibilidad. Kaya minabuti ko munang mag-concentrate sa trabaho. Sisi, may balita ako sa iyo. Ewan ko lang kung matutuwa ka. Ano yun, Joshua? May bagong girlfriend na si Nathan. Oh? Gamer din katulad niya. At eto pa ha, buntis na yung girl. Oh, edi good for him. Si Angelo naman, ang balita ko, ikakasal na sa dating boss nating si Ma'am Tessa. Ha? Talaga? Ang laki ng agod ng edad nila, no? Lola na si Ma'am Tessa. Yun nga, Sisi. Pero pag love ang tumali, walang edad-edad. Mabuti naman, nakita na ni Angelo yung tunay niyang pag-ibig. Ikaw, kailan mo balak sagutin si Angelbert? Friends pa lang kami hanggang ngayon. Hindi pa nga siya direkta naliligaw sa akin eh. Although, nagtapat na siya sa akin ng pag-ibig dati. Pero syempre, ayoko namang mag-assume. Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo mong nararamdaman? Actually, hindi ko pa nga nasasabi sa kanya directly na mahal ko siya. Pero alam kong naipakita ko na naman sa kanya yun eh. Pero syempre, kailangan pa rin niyang malaman ng totoo mula sa iyo. Ay nako, Joshua. Ayokong gumawa ng first move. Gusto ko siya muna yung magpakita ng interes na pumasok sa isang relasyon na kasama ako. Rachel? Bakit? Babalik ako sa Canada sa susunod na linggo. Ha? Kala ko ba hindi ka nababalik doon? Bibisitahin ko yung mga magulang ko. Kailangan nila ako doon eh. Ilang buwan kang lalagi doon? Hindi ko pa masasabi kung hanggang kailan ako magtatagal. Maghihintayin mo na naman ako. Tapos sa huli, marirealize ko na aasa lang ako sa wala. Pasensya ka na, Rachel. Don't worry.
Naiintindihan ko naman mas kailangan ka ng magulang mo. Hindi ako nagtatampo. Basta kung may time ka, tawagan mo lang ako. Rachel, alam kong isang kaibigan lang ang trato mo sa akin ngayon. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na mahal kita. Nangigit pa sa isang kaibigan. Okay. Salamat sa pagmamahal na yon. Basta hihintayin ko na lang yung pagbabalik mo. Sana, huwag mo ko makalimutan. Anak, kanina ka pa nag-aabang dyan sa telepono. Sino ba inaabangan mong tumawag? Si Angel Bert, ma. 2 buwan na simula nang bumalik siya sa Canada. Pero wala pa rin akong naririnig na balita sa kanya. Umaasa ka na naman sa wala. Siguro nga, ma. Umaasa lang ako sa wala. Anak, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ibaling mo na sa ibang atensyon mo. Oh, si Angelo. Musta na nga pala siya? Happily married na po siya, ma. Ganon? Sayang naman kung ganon. Isa pa naman siya sa gusto kong lalaki na mapangasawa mo. Siguro, nakatakda sa akin na maging single forever. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko makita sa iba yung katangian na meron si Angel Bert. Masyado kasi nakakulong ang isipan mo sa lalaking yon. Subukan mo kaya maghanap ng lalaking kabaligtaran ni Angel Bert. Ginawa ko na yan, ma. Pero anong magagawa ko? Si Angel Bert talaga ang laman ng puso ko. Simula pa lamang ng grade 2. Ay, sayang. Hindi ko nasabi sa kanya ng personal na mahal ko siya. Rachel. Pero oras na tumawag siya, sasabihin ko na sa kanya lahat. Hindi na ako matatakot na malaman niya na mahal ko siya. Tumawag lang siya sa akin ngayon. Anak, baka naman naghihintay ka lang sa wala. Ma, hindi ako nawawala ng pag-asa. Maghihintay ako. Kahit gaano pa kahaba. Alam kong hindi ako bibiguin ng pagmamahal ko kay Angel Bert. Matyaga ako naghintay sa tawag ni Angel Bert. Araw, buwan, at taon ang lumipas. Wala akong natanggap ni isang hello mula sa kanya. That time, marami na yung naglalaro sa isipan ko. Is it worth it na maghintay sa taong wala namang pakialam sa akin? Meron ba talaga akong aasahan sa lalaking yun o wala? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa sa aking sarili. Basta ang nararamdaman ko lang, mahal ko pa rin ang lalaking yun. Kahit na walang kasiguruhan na meron akong makukuha in return. Sino kaya ito? Hello? Rachel, ako ito si Angel Bert. Bakit ngayon ka lang tumawag? Ang tagal kong hinintay marinig ang boses mo. Halos sumuko na ako. Sa totoo lang, kala ko nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Patawarin mo ako kung nawalan ako ng communication sa iyo ng mahigit 1 taon. Namatay kasi yung parehong magulang ko. Nagluksa muna ako bago ako tumawag sa iyo. Patawarin mo ako. Ganun ba? Nakikiramay ako, Angel Bert. Pero, matanong kita, kailan ang balik mo sa Pilipinas? Hindi ko pa masasabi kung hanggang kailan ako magtatagal dito. At kung hanggang kailan ka maghihintay. Marami pa kasi kung ayos dito sa Canada. Pero babalik ako, Rachel. Pangako. Angel Bert, may ipagtatapat ako sa'yo ngayong gabi. Mahal kita. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Rachel. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi na mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataong ito para lang masabi sa iyo ang totoo. I have never been in love before.
Noong una wala akong pakialam sa mundo. I never really cared hanggang sa nakilala kita. Engelbert, binago mo ko. Natutuhan kong mahalin ang buhay ng dahil sa'yo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ko kasabik sa pagbabalik mo. I am deeply in love with you. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya sa narinig ko pala sa'yo. Ngayon, alam mo na ang lahat ng nararamdaman ko. Umaasa ako na babalik ka para tuparin mo ang pinangako mo sa akin noon. Na mamahalin at poprotektahan mo ko. Please, Engelbert, garantihan mo sa akin na may aasahan ako mula sa iyo. Weisha, babalik ako dahil mahal kita. At sa pagbabalik ko, pinapangako ko sa'yo, hindi na kita iiwan. Hihintayin kita. Mahal ko. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.